Isa raw seryosong paglabag sa Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea ang ginawang aksyon ng Pilipinas sa Sandy Cay sa bahagi ng South China Sea. Ayon ito sa Embahada ng China sa Pilipinas. Alamin natin ang buong detalye ng balita mula kay Creseline Catarong. Muling nanindigan ng China na bahagi ng kanilang teritoryo ang Nansha Shindao o kilala bilang Spratly Islands, kabilang na ang Chichanjiao. Ang pahayag ay nagugat matapos magpahayag ng pagkabahala ang National Maritime Council kaugnay ng pinakahuling insidente sa Sandy Cay noong nakaraang linggo at tinawag ang mga aksyon ng Chinese Coast Guard na hindi makatarungang panghihimasok. Una nang inakusahan ng Pilipinas ang China na bigla raw dinikitan, sinagi at binomba ng 2 beses ng water cannon ng CCG, ang isa sa mga research vessel ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ngunit kinontra ng China ang pahayag ng Pilipinas. Tinuligsan nito ang umano'y iligal na pagpasok ng 2 barko ng Pilipinas sa tubig malapit sa mga bahura nito sa South China Sea. Giit ng Chinese Embassy, ang ganitong aksyon ay isang seryosong paglabag sa Article 5 ng Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Nakasaad dito na ang lahat ng partido ay dapat magpakita ng self-restraint sa paggawa ng mga aktibidad na maaring magdulot ng paglala ng alitan at makaaapekto sa kapayapaan at katatagan. Kabilang narito ang pag-iwas sa uninhabited islands, reefs, shoals, cays at iba pang features. Mula nang ipatupad ang Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea noong 2002, saad ng embahada, karaniwang iniiwasan ng lahat ng mga partido na pumasok sa mga uninhabited na bahagi ng Nansha Shindao o Spratly Islands. Ngunit kamakailan lang, ayon sa Chinese Embassy, nagkaroon ng mga hakbang o aksyon ang Pilipinas na lumabag sa kasunduang ito. Batay sa mga datos, binanggit ng China na mula noong Enero, ang Pilipinas ay nagsagawa ng 27 hindi otorisadong paglapag o paglanding na kinasasangkutan ng 167 tauhan sa mga uninhabited features sa South China Sea. Ito ay ginawa kahit na may matinding pagtutol at mga pahayag ng pagkondena mula sa panig ng China. Tahasan namang pinaratangan ng China ang Pilipinas na ang mga tinatawag na scientific research mission na kinabibilangan ng mga media crew ay tila hindi tunay na pananaliksik, kundi parang palabas o pelikula lamang. Ang mga motibo o hangarin sa likod ng mga ganitong aktibidad ay malinaw daw na nagpapakita kung sino ang nagsimula ng provokasyon at kung sino ang nagsasagawa ng panlilinlang. Binanggit naman ng China na magpapatuloy sila sa pagtupad ng mga hakbang para ipagtanggol ang soberenya ng kanilang teritoryo at panatilihin ang integridad ng Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creseline Catarong, SMNI News.